Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Mark Legues. Pahayag ito ni Attorney Salvador Panelo na dapat i-contempt na kaagad yan si Matibag kasi lumalabas na parang nagdili-dali o parang naghanap ng rason na hindi mag-appear sa impeachment court. Ay, i-contempt yan. Pakinggan natin ha. May rules tayo sundin nyo. Ganun lang kasimple yun eh. Pag hindi siya dumating, i-contempt siya. Tapos ang usapan, wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Eh, pero pareho hindi marunong eh. Paano mo ba, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, eh, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant secretary, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo agad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan, automatic manifestation, kasi tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, mag-istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Pinag-aksaya nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga eh. May rules tayo sundin nyo. Ganun lang kasimple yun eh. Pag hindi siya dumating, i-contempt siya. Tapos ang usapan, wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Eh, pero pareho hindi marunong eh. Paano mo ba, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, eh, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant secretary, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo agad yan. Hindi na dapat. Yan, ang galing ano? Kasi sumulat ata ito si Matibag na sinasabi niya meron daw siyang, ano ba yun? Conference na importanteng inimbita daw siya sa Bangkok, Thailand ng US FBI at saka Thailand FBI din doon. Kaya sabi niya, pwede ba wag muna akong mag-attend o pinapa-reschedule? Bakit? Di ba? Tumayo doon ang dalawa niyang mga tauhan. Kaya lang, problema, yung si Kalilong at saka si Lotok, kawawang ginisa. Napiga sila gusto ng defense sa cross-examination. I don't know abogado naman tong si Matibag, dapat kung meron siyang batayan na malakas, hindi siya matago. Sana sa tingin niya? Kasi bukas ang schedule niya na mag-attend. Mag-attend ba? So kung hindi mag-attend, tama ba yung sabi ni, agree ba kayo sa sabi ni Attorney Panelo i-contempt para makulong? So I hope mag-attend siya bukas para matapos na. Kasi siya naman daw ang last witness ng prosecution. After that, mag-move on na sila sa next article of impeachment. Ano ba yung susunod nila? Confidential funds. Anong asahan natin? Meron daw ala fireworks pasabog ni Matibag. Ano kaya yon? Ang malakas na ebidensya nila kung mailabas nila, may maipakita silang ebidensya na mayroong nakontrata o na-hire ni BP Sara na assassin. Yun ang malakas. So, kung yan ang iprepresenta ni Matibag, magbibigay siya ng ebidensya tungkol sa assassin na nakontrata, yun, pasabog talaga. Kaya lang kung wala, wag na lang. Tingin ko o obserbasyon ko lang ito, ang sasabihin ni Matibag, halos parehas lang sa sinabi ni Attorney Lotok. Kasi bago lang si Matibag dyan ang matagal na, nung nagsimulang issue na ito, nandyan na si Attorney Lotok, siya nang humawak. By the way, si Attorney Lotok pala is taga Tacloban.
May koneksyon. Kahit yung si Attorney Ligutan, taga doon din. Classmate siya ni Congressman Asedre. Wow. Okay na. Sige, so, yun ang tingin ko belief. Yung sinasabi lang is yung intent, may intent si BP Sara nasaktan yung tatlo. Yun that's enough. But as far as the contracted assassin is concerned, palagay ko wala. Kaya humanda, itong si Attorney Matibag, siya naman ang matitibag. I hope na ang mag-cross-examine pa rin si Attorney Binloan. Ang galing si Attorney Binloan, Bilib ako, ang asin. Ayan, nakakita na ako ng ganyan na mga magagaling na lawyer. Kasi nga, nasaksihan ko yung 1-year trial ng kaibigan ko. Ang galing yung mga abogado niya. Pagdating na sa cross-examination, kawawa ang mga prosecution witness. Siging object ng object. Yung ginagawa ngayon ni Ligutan na object ng object. Ganon din nangyayari sa trial ng kaibigan ko. Dahil hindi nila napaghandaan yung mga tanong. Ganyan pala yan pagdating sa korte is pag mahinang ebidensya mo, nako, ibabasura ng korte. Kaya ang nangyari sa kaso ng kaibigan ko, demurrer to evidence. Nagsampa kaagad yung abogado ng kaibigan ko, inaprobahan ng judge, kaya basura kaagad yung kaso. Dahil napakahina ang ebidensya ng prosecution. Kaya, the same thing nangyayari dito kay BP Sara. Ang hinahalos, wala pa silang ebidensya as of now. Kasi yung video, it's not an evidence. Dahil alam ng lahat na may video. And then, we believe that the Vice President contracted an assassin, but I don't have personal knowledge. So, ano yun? Talaga, hindi mo naman kailangan ang abogado para ma-realize na zero ang ebidensya ng prosecution pagdating sa grave threat as of now. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan ng Mugyero. So, una niya ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat yun sa... Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nagdakot ka sa balay. Ipasa niya. Kaya na patrol sa lansang. Satun. Dito kas na yun. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Nico. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatukod nga balay. Oh, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan aya Isa? pa na atupan. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko to gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Taot unta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.